Hello everyone. Paano kumpletuhin po ang step 2 ng Permit to Operate application via OPMS? So nakikita nyo on the screen yung step 2, air pollution source, control device, and process. Mas maganda pa rin magtanong tayo sa EMB Regional Office dahil sila po ang nag-evaluate ng ating mga application. So makakapagbigay sa inyo ng full guidance. So, pero let's try to complete step 2. At kung may tanong kayo, you can just comment it below. And dito po, mapansin niyo meron tayong air pollution source installation muna. At meron tayo ditong dalawa, either fuel burning, gaya ng genset, at saka non-fuel burning, gaya ng mga fuel storage tank. Basta walang ginagamit na fuel. So, itong mga fuel burning sources gaya ng genset, i-apply natin ng permit to operate 16 kilowatts pataas. So dito sa gilid makikita nyo tong add button, click nyo lang yan and hihingin sa'yo ang type of APC or air pollution source installation. So, piliin nyo dito fuel burning kung genset ang iyong i-apply. Then sa source classification, kapag 300 kilowatts ang capacity pababa, ito yan, exempted from stock testing. Dito naman sa APSI, may selection dito kapag generator set ang inyong i-apply, piliin nyo dito ang other sources of air pollution. And mula dyan, dito tinatanong kayo, is this a standby genset? If your answer is yes, just click yes. Tatanungin kayo dito ilang hours per day ba on the average gumagana yan. And then days per week and hours per year. Halimbawa, yung ating hours per year, meron tayong 200 hours per year. O let's say 100 hours per year or 50 hours per year. O, malimit kung sobrang taas, 'di ba? Lalabas na hindi na siya standby. O yung sa hours per day natin, for example, on the minimum, 'di ba? 5 minutes lang 'yan usually sa atin pag may brownout, babalik na ulit. So very very minimal. So you can indicate here no naman. And then, indicate nyo dito yung APSI name. So, halimbawa, lagay natin standby, sorry, generator set number 1. O, kung lalo, kung may dalawa kayong genset, di may tama lang yung number 1. Ngayon, pagka in the future, magdadagdag kayo, genset number 2 naman. Malinaw kung alin yung covered ng permit. Ano yung capacity niya? Halimbawa, 350 kilowatts sa baba. Capacity unit, kilowatts. Then dito, ano yung brand? Halimbawa, Cummins. And then yung type of fuel, syempre, meron tayong mga diesel generator set. Kailan yan naka-install? Let's say 12/16/2025. Then dito, ano yung technical description? Tingnan nyo yung metal plate or engine plate. Halimbawa, nakalagay doon 350 kilowatts, 3-phase. Meron din tayo nakalagay 60 hertz at yung kanyang RPM, let's say 180 RPM. Meron din yan dimension. Yan. At kung ilan ang kilogram. So, yung weight. So, ano nyo lang yung information na nakasulat doon sa metal plate. So, dito sa remarks, lagay nyo ay new. Then, just click save. Makikita nyo, naka-indicate na rito
sa step number 2, yung ating air pollution source installation. Pwede nyo pang i-edit yan hanggat hindi pa yan na-approve. Ano po? Draft lang naman ito. Then dito sa baba, kung meron kayong air pollution control device na nakakonect dyan, pwede nyong galawin itong nasa baba. At dito sa air pollution control device, pwede nyong ilagay kung anong device that minimize pollution. Lalagay nyo po dito. Kung wala naman, just leave it blank. At syempre, ang iba may mga stack or exhaust. Kung meron kayong stack or exhaust, click nyo naman po itong add button at hihingin sa inyo yung mga information ng height, diameter, temperature, velocity. So basically, pagka exempted for stack emission testing, hindi na rin ito hinahanap yung information kasi maliit naman. How will you know the velocity of the gas kung wala ka namang emission testing? Then dito sa connection, i-connect mo syempre ang APSI mo sa air pollution control device. So kung wala ka namang air pollution control device, you don't need to uh, have changes dito. Just click this button, proceed. Tapos na, makakarating ka na dito sa step number 3. So just click proceed, then makakarating ka na sa step number 3. Ito namang step number 3 ay para ito sa renewal na ng ating mga permit to operate. So kung wala pa naman kayo sa renewal ng permit, wala pa ito. Hindi pa nyo kailangang sagutan yan. And diretso na kayo dito sa step number 4 para po sa detalye naman ng pollutant na tinest. Ngayon, kung wala din pong uh, pollutant testing, di wala din kayong mailalagay. So, malaking bagay yung step 3 dahil kung meron kayong emission testing result, kailangan yung sino yung naging stock tester, pipiliin nyo po dyan. Ano po, at ano yung name naman ng nag-analyze ng sample. Yan, dito naman yung mga accredited laboratory. Now, kung hindi naman kayo nagpapatest, pwede nyo pong piliin itong sa baba, emission or ambient test details. Pwede nyo, kumbaga, emission estimate lang. So, click nyo po itong button na add and i-provide nyo yung ina-apply yung permit, yung genset ng permit to operate. Tapos yung sa type of compliance testing, piliin nyo yung emission estimate. Tapos tatanungin kayo dito, ano yung mga estimated emission nyo sa PM, particulate matter. Halimbawa, 0.0001, yung carbon monoxide nyo, ganun din, tatanungin kayo niyan. Yung NOx at yung SOx. So in short, magka-calculate or magko-compute po kayo ng emission theoretical gamit ang mga emission factor. Click nyo lang yung save. Um, yeah, para maibigay nyo yung um, information ng step 3. Just click save. So dito sa baba, mapapansin nyo kung wala naman kayong requirement for testing, kahit yung emission estimate nyo na lang for PM, carbon monoxide, NOx, and then SOx. Gagamitin nyo ang emission factor para makapag-emission estimate. So that's it. You can just proceed. Click this button, proceed. And then punta ka na dito sa
Step 4, ayan, kung wala naman po kayong testing nga, magiging not applicable ang step 4. So, diretso ka na ng step 5 para i-download mo ang application form at yan po ang iyong ipiprint at ipapanotaryo. So, itong step number 4, nandyan yung mga binigay mong information from steps 1 to 4 at nakarating ka sa step 5 para i-download itong application for permit to operate. Basta kailangan may pirma ito at notaryo. Once na may notaryo na, just scan the permit to operate application form duly notarized at dito sa step 6, dyan nyo na ngayon i-upload yung notarized application form and other pertinent requirements gaya ng number 1, Certificate of Accreditation as PCO, Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage, copy, the DTI SEC certificate for government offices or GOCC certification that it is a government-owned property. Then, environmental management plan at saka photo nung ating equipment like yung genset. Makikita nyo rito, meron ditong finalize application button kung may lahat nyo na na-submit yung requirements, kumbaga na-upload dito sa step 6 gamit ang add file button sa pag-upload ng file. Ma-enable itong finalize application, then you can now submit your application. Lalabas ngayon yan dito sa my application kung na-submit mo na ang iyong permit to operate application. So, thank you very much for time listening on how to complete step 2. Ganun din ang step 3, step 4, step 5, step 6. Thank you very much for time listening and pag po may remarks, sagutin nyo lang yung pinapagawa sa inyo. At kapag binigyan na kayo ng order of payment para sa application fee, permit fee, bayaran nyo lang sa Land Bank, LinkBiz Portal. Kung may account kayo sa Land Bank, madali magbayad ng application fee for permit to operate gamit itong Land Bank LinkBiz Portal. So yung order of payment na binigay sa inyo, magagamit nyo sa pagbayad dito sa LinkBiz Portal. Pipiliin nyo lang syempre yung office kung saan kayo makikipag-transact dito sa Land Bank LinkBiz Portal. So, halimbawa, babayad ako ng permit to operate. Sa merchant, piliin ko ang Environmental Management Bureau Central Office. Click Continue at iselect nyo naman yung transaction nyo. So, dito, pwede nyo ngayon piliin yung transaction with EMB. Permit to operate application fees. Ito. Then, continue. Hihingin sa inyo yung mga detalye ng babayaran. Amount to pay, ito ay nakasulat sa inyong order of payment, application ID. Yan po yung nandoon sa iyong order of payment, application type, PTO, OP number, nandun din yan sa order of payment, kumbaga reference number, at date kung kailan ka nagbabayad through this portal. Halimbawa, ngayon, December 16, 2025. At ilalagay mo dito yung account number mo sa Land Bank hanggang sa ma-continue, maklik mo tong continue, magpapadala ang system ng notification, one-time PIN sa mobile number na nakarehistro sa account number mo sa Land Bank. Then that's it. Madidebit na yung kung magkano man po ang
pinapabayad sa inyo, yung fill out mo dito na information. And mag-generate ng electronic receipt of payment ang system na ito. Pwede nyo na ngayong i-upload sa step number 6 para sa proof of payment natin. So, antayin mo lang ang 20 working days, approve na yan, unless mayroong clarification or additional requirements. So, thank you very much again and God bless us all.